Sa panahon niyo po ba, gaano kalaki yung epekto ng foreign policy stance, lalo na kung tungkol sa China, sa desisyon ng mga botante? O mas iniuna pa rin ng mga botante yung bread and butter issues tulad ng trabaho, presyo ng bilihin at serbisyo? And second follow-up, mas concern pa rin po ba yung mga Pilipino sa national issues gaya ng West Philippine Sea o sa mga personal na mga pangangailangan nila? Well, sa tingin ko, hindi pa masyadong mature yung ating mga kababayan, mga butante, about foreign policy issues. You know? Yung China is scared kasi na ginawa nilang taktika. Dinidikit nila dyan doon sa issue ng West Philippine Sea. Unfortunately, yung ating mga kababayan, naiintindihan nila yung katotohanan din na wala namang nagsosurrender dyan kahit na sinong Pilipino in his right mind na isusurrender mo yung West Philippine Sea. Pero yun ang gusto nilang ipalabasin. At alam na mga kababayan natin, marami sa kanila na kalokohan naman yan. Sino pa Pilipino naman ang magnanais na isurrender yung katiting na bahagi ng bansa natin kahit isang bato o isang buhangin? Walang Pilipinong gagawin. Kaya hindi sinaniwala yung mga butante pagbasihan natin yung naging lusugan ng eleksyon. Ako na nga yung number one target nila dyan Dahil ako yung chairman ng Philippines Association for Philippines-China Understanding. At proud ako na ako yung nag-promote ng friendly relations ng Pilipinas at China. At sinasakripisyo ko yung malaking oras ko rito para mapanatili natin ang kapayapaan dito sa rehiyon at magkaroon ng mas malawak na ugnayan, people-to-people exchange, cultural exchange. Kasi pagdating sa kultura, alam natin lahat, for more than 2,000 years, meron ng exchanges ang mga Pilipino nung hindi pa Pilipino ang tawag sa atin dito sa parting ng mundo ito. Pagkain na lang. Yung nga nagsasabi na anti-China daw sila, madalas ko sila makita sa Chinese restaurant. Kumakain sila ng siopaw, siomay, pansit. Pero attorney, yung nagkakamping po kayo on the ground, mas concerned po ba yung mga Pilipino dyan sa issue ng West Philippine Sea or pagkain o trabaho talaga yung importante sa kanila? Importante sa kanila ay yung pagkain, yung murang pagkain. Mas kunya, trabaho, yung concern nila dyan is masyadong mahal ang bilihin, wala kaming pambili ng pagkain, wala kaming pambayad ng matrikula, wala kaming pambayad sa aming kalusugan pag kami nagkasakit. Yun ang concern ng mga tao. Kaya hindi rin masisi talaga itong mga kababayan natin na tumanggap ng kakapiranggot na pera pagdating ng halalan. 300, 500, 1,000. Kasi nga, sa kahirapan ng ating bayan. At yun ang masakit. Dahil sa kahirapan, ay isasakripisyo ng ating mga kababayan yung sagrado nilang karapatan pagdating sa halalan. Yung sinasabi natin na pantay-pantay tayo lahat mahirap mayaman, isang boto, isang bilang. Pero yung mga mahirap natin kababayan, yung masisi. Dahil sa kakulangan nga ng kanilang pambili at masyadong mahal ang bili, yun pa rin ang nanay sa issue na ito. Ay, tingnan mo naman, number one si Bongo, kasi si Bongo, nadaman ng mga tao yung mga sakit niya. At iyon ang isang malaking tulong na nagawa ni Bongo. At totoo naman yun, hindi bula yun. Hindi misrepresentation yung ginawa ni Bongo for the last 6 years na naging senador siya. And for the many years na siya ang naging special assistant ni PRRD from 2016 hanggang 2019. Nagtrabaho talaga si Bongo para sa ating mga kababayan. Kaya happy ako kay Senator Bongo na gano'n ang dami ng bumoto sa kanya. So Ma'am Nikki, yung mga yung mga nanalo po ng mga kandidato ngayon, pinoto po yun sila ng ating mga kababayan dahil naniniwala sila na ito yung makakaahon sa kanila sa kahirapan, sa kagutuman, sa kakulangan ng trabaho. I believe so. I believe so. Kasi yung issue ng West Philippine Sea, no? South China Sea, mas malawak ang area. Hindi naman tayo, it's not a Philippines versus China issue. Ang dami claimant There's no, hindi naman masama yung maging claimant. Yung Vietnam, andyan din. Yung Brunei, Malaysia, Indonesia, Pilipinas, China, di ba? Maraming kiniklaim dyan sa napakalawak ng South China Sea na yan.
claimants. I recall, yung claim ng Vietnam at China, nung nag-uusap sila dyan sa Parcells Island, mas malaki nakuha ng Vietnam eh. Ang area na nabigay sa Vietnam, dahil sa kanilang pag-uusap, ay mas malaki kesa doon sa kiniklaim ng Vietnam. Ibig sabihin, pagka tayo nakikipag-usap, mas marami tayong mapapala. Naalala ko noon, meron ng pinag-uusapan na parang joint development. Diba? Ano ang pwede natin makuha dyan? Yung ba ay sa larangan ng pangingisda? Yung ba ay larangan sa langis? O gas? O ano ba ang ating pinag-uusapan dyan? Kung sinimulan natin yan noon, habang pinag-uusapan yan, itong issue ng kahirapan ngayon, baka hindi na natin pinag-uusapan eh. Makita nyo lang, ang Indonesia, baka times 20 o times 30 na ang nilago ng ekonomiya ng Indonesia compared to us. E tahimik lang sila. Naririnig ba natin sila? Hindi. Ano lang sila? Ang Malaysia, dati kalahati lang natin eh. Eh ano nangyari? Times 20, times 30 pa ang kanilang nilago over the years. From let's say 1965, di ba? Mga ganyan panahon, mid-60s hanggang ngayon. So, nagkakawa ng ibang bansa na umahon dahil meron tayong oras ng kapayapaan dito sa ating rehiyon. Tayong ASEAN na tinatawag, di ba? Tayo ba nasa Southeast Asian mga bansa na ito? Ngayon, di hamak mas malaki tayo sa Europa. We are much bigger and wealthier and more progressive and more productive than Europe. Today, samantalang, centuries ago, kala nila sila naghahari. But it's not because, sabi nila, because China grew all of a sudden. Hindi po. Bago po nagkaroon ng kapangyarihan, ang Europa at ang kanluran, yung India at China, yan ang pinakamayaman dito sa buong mundo. Nung dumating yung mga taga-kanluran at sinakop ito sila, pag-alis, yun sila ang namulubi. When you talk of India, for example, you always think of poverty. Pag pinag-usapan ng India, gutom, disease. Nung panahon yan, leprosy pa. Pag sinabi mong India, yan ang pinakamahirap. But that was after the British left. Before the British arrived, nandyan yung mga rubies, sapphire, nandyan yung mga kayamanan dyan sa India. Bakit natin kilala ngayon ang India na mahirap at bulok at kawawa? Dahil ganyan, iniwan ng British. Hindi pa yan. Lalaliman yung mga usapan. Bakit nagkaroon ng gulo-gulo dyan sa Middle East? Hindi ba yung United Kingdom, yung England din, ang naging dahilan nitong lahat na to? Pinamimigay nila yung lupa na hindi kanila eh. Binibigay nila sa tatlo, ibang grupo. Sabi na, itong Israel, itong Palestine, kung ano, pinamimigay nila, hindi naman kanila yun eh. Kaya nagkaroon ng gulo. So, wag natin iisipin na yung gulo ngayon lang. Yung China versus Taiwan, hayaan mo sila mag-usap. Hayaan mo sila mag-usap. Bakit? Ang bilyonaryo sa Taiwan, nasa China pabrika. Ang produkto ng China, Taiwan ang bumibili. Yung mga treasures ng China, nandun sa Taiwan. Bakit nila mababay yan? Hindi ba tayo marunong mag-isip? Bakit gano'n? Samantalang, ang customer ng Taiwan ay yung mainland China rin. Di ba? One last question na lang po. Yung label na pro-China at anti-China, sa tingin niyo po ba, nagagamit na lang siya sa politika, as political label and ginagamit as a political attack? Yan po ay talagang, yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Politika talaga lahat po. At huwag po tayo magpapatula, kaliwat kanan, dito sa usapin na ganito. Bakit? Meron mga interes. At yun ang yayabong. Yung ikanilang interes, yun ang gusto nilang pairalin. Hindi tayo. Hindi tayo. We have to look out for ourselves. Because other people creating a lot of trouble for us are only interested in selling arms,
Yeah. Selling arms, yan ang number one negosyo nila. Makikita ninyo, sino ba nagtitinda sa atin ng armas? Sasabihin nila, oh, attorney, eto si Nikki, maraming bomba na yan ay binibili at marami na ipon, kailangan bumili ka rin. O, di ba? Doblehin mo pa, triplehin mo pa. How will you, as Filipino taxpayers, how will you feel that 350 billion pesos mapupunta sa F-16 jet fighters more overpriced than what Taiwan is paying for the same thing? Akala ko kaibigan tayo. Sabi nga ni Kissinger, di ba? To be an enemy of the United States is dangerous, but to be friends, that will be fatal. Di ba? Kasi bakit mo gustong gawin yan sa kaibigan? Bakit mo gustong gawin yan? Malalim pa yan. Wala na tayong oras dyan. Yung sa nangyari sa Ukraine. Bakit mo gusto mangyari yan sa atin? Ha? Isang bomba lang, lahat ang naipon ninyo, mawawala, malulusaw lahat. Ang inipon nyo, isang bomba lang ang sasabog. Bakit? Dahil yung mga nagsasalita at yung gumagawa ng patakaran, ay gusto tayo itulak ng saping ng digmaan. Ayaw natin yan. Kapayapaan ang gusto natin. Hindi lamang para sa atin, dahil tayo, baka wala na tayo dito sa mundo ito, yung mga anak natin nandiyan pa, ayaw natin na magmukhang Gaza. Yan ba gusto natin? Magmukhang Ukraine? Halos 1 milyon na namamatay sa Ukraine. O, bakit mo gustong gawin ganyan? Kung kaibigan mo ang Ukraine, bakit mo gustong gawin ganyan sa kanila? Diba? So, ito lang po ang akin. Kaya ako po'y halos kung pwede magmakaawa, ay gagawin ko po yan dahil hindi yan po personal. Hindi ito politika. Ang pinag-uusapan dito, hinaharap ng buong sambayanan, buong Pilipinas. No? At tama yung sinasabi ninyo, ito ay politika. Eh, ang politiko, may taning po yan. Ilang taon lang, after 3 years, after 6 years, out na kayo. Diba? So, huwag tayong gagawa ng desisyon na pang 3 years lang, pang 6 years lang. Hindi po. Because the future of the Philippines, the destiny of the Philippines, and the Filipino people, goes way beyond our terms of office. Thank you very much.